Sa mga maliliit na bagay, doon nag-uumpisa yung mga malalaking sira. Kaya tayo mayroong mga preventive maintenance para maiwasan natin yung malakihang pagkasira. So maagapan natin yung malakihang pagkasira, malakihang gastos, di ba? Kaya hindi dapat natin na pinagsasawalang bahala yung maintenance. Good morning. So, ayun, ito yung project natin ngayon. Ano to, hospital van. Ito yung nag-dispatch ng mga mga pasyente sa aeroplano. Brad. Minute na. Ang problema nito, hindi daw gumagana yung operation eh. Hindi umaangat. So ito yung emergency niya. Emergency na inangat muna yung silindro. Ngayon titingnan natin kung ano yung problema nito. Shoutout nga pala kay Eli Boy ng Bantayan Island. Yun, bali hydraulic naman muna tayo ngayon. Bus muna tayo sa mga light vehicle. So dito muna tayo sa truck naman to, Mercedes-Benz na truck. Ang makina ito yung 906 na 6 cylinder. Tapos ang transmission niya 4000 series na Allison 4000 series. So siyempre pagka mga ganito problema, hindi daw gumagana yung PTO, visual check muna tayo. Visual check. So emergency, angat natin para makalugar tayo. Yan, titingnan natin kung ano yung nangyayari dyan. Ngayon, siyempre pag gumagawa kayo ng mga ganito, kagaya mga dump truck, dapat lalagyan nyo ng safety. Ito, itutukod muna natin yan dito para kahit gumawa tayo dun sa loob, sa ilalim, safe tayo. So kahit sa mga dump truck, meron yan yung dump nya sa likod, or yung maliliit tinutukura, may pantukod. Yung sa mga malalaki na mga 100 tonners, meron yung kable sa ilalim for safety. Basta lahat yan meron for safety, ang kailangan ginagamit natin yan para rin sa kaligtasan natin. Kasi ilalim tayo doon, no? Marami na insidente na aksidente sa ganyan. Talagang pisa ka pag tutukod natin yan dito. Dalawa. So para safety tayo lagi. Okay yan, so safe na tayo. So stabilizer nakababa rin. So yan, titingnan natin yung operation ng PTO niya kung gumagana. Yung baka sa switch lang problema. So yung hangin natin okay. Isa rin kasi yan sa problema pag bagsak. Yung meron tayong pneumatic valve eh. So kailangan mataas din yan. So okay yung hangin natin. Ayan. So check natin. Ito dapat may ilaw to eh. Pagka walang ilaw to, wala tang return signal. Ibig sabihin nun, maaaring sira tong switch na to. Madalas din nasisira tong switch na to. So iaangat lang natin yan. Ito yung controls natin sa operation. So yan, umilaw siya oh. Kung mapapansin nyo, may ilaw siya na pula. Yan. So okay, gumagana yung PTO natin. Gumagana yung sa operation. Tingnan natin kung ano siya, gagana yung mga silindro natin. Ito master button. Taas natin yung pataasin na. Nakababa kasi yung stabilizer, binaba na namin. So subukan natin kung tataas.
So yun, bali gumagana yung ano natin. Gumagana yung controls natin dito. Titingnan natin kung anong nangyayari dun sa likod, kung yung PTO niya gumagana ba o yung pump niya umiikot. Titingnan ko. Okay. Okay, titingnan natin dito sa likod. Maaari. Tingnan natin. Oh. Ayan. Medyo mahirap lang kasi dito sa mga heavy dahil matataas, akyat pa naog ka. Teka lang, doon ako sa kabila. Oh, dito tayo dadaan. Aray. So yun yung PTO natin. Tingnan natin kung gumagana yan. Tapos dyan yung pump natin. Ito yung pump natin, no? Hydraulic pump. So hindi siya dapat uugong yan, eh. Yun. Yun, okay na, nakita natin. Bali nangyari, oh, putol yung ano, putol yung propeller shaft niya. So ito ang ano to, remote type. Ibig sa ang remote type, yung PTO pump natin, naka ano pala siya, naka propeller type siya. Meron kasing mga PTO pump na direct drive, nakakabit mismo dyan yung bomba natin. So ito nangyari, yan, gumagana, kaya pala hindi gumagana yung bomba natin. Yung propeller shaft natin, yung cross joint nya, ayun, nasira na. So isa sa dahilan kung ba't nasira yan, malamang hindi ito nagagrasahan. Walang kagrasa-grasa, oh. So mahalaga talaga na maintenance na lagi tayo nagagrasa. So sige, babaklasin namin to. Yan, PTO hindi gumagana. Kaya baklasin namin to, orderan cross joint lang pala problema niya. Yun, tanggal na. Tanggal yung propeller. Ito yung ano natin, oh. Ito yung main pressure pump. PTO pump. Yun yung power take off natin mismo. Yan, tanggal na yung shaft niya. Kaya hindi na ito umiikot. Brad, ayos ka lang dyan? Ayos lang. Patay oras man to, eh. Ayan, ito na. Wala ito. Tuyong-tuyo, oh. Walang kagrasa-grasa. Ayan, nabasag na siya. Kaya kahit ito. Kaya mahalagang naglalagay tayo ng mga grasa para ma-prevent natin yung mga ganyang mga ganitong senaryo. Kaya meron siyang mga grease para dito. Ito, minsan napuputol rin to. Yan. So papalitan natin yung cross joint. Dalawa na papalitan natin. Dito mo jokokin. Yan, okay. Yan. Siranin. Masunod, hindi na pwede dyan. Bila naman. Ano mo yan? Okay. Yan. Ayan, papalitan natin. Medyo nakasurvive pa to. Tumigas na yung ano niya, oh. Grasa niya. As per sample. Isang tip din sa pagkakabit ng ano ng propeller, pagka kagaya nito naghiwalay yung babae at saka sa lalaki. So, meron tong alignment. Pag ito nakabit natin ng wala sa align, magkakaroon ng vibration. Yan. Sa mga sasakyan, napapansin nila yan pagka umaandar sila, nanginginig yung manibela, nanginginig yung body. So pag nagkakabit tayo nito, at itong tatandaan natin lagi, itong yoke na to, dapat lagi siyang magkatapat. Yan, laging sentro yan. So kumbaga kung kakabit natin siya, lagi naka-align na ganyan yan. Hindi pwedeng ganyan, kasi pagka ganyan wala sa align yan, eh. Tsaka mapapansin nyo rin yung iba, merong nilalagay silang marking. May arrow, may weights. Ito wala naman.
Wala naman to. So yun lang ang palatandaan natin dyan, yung etong yoke na to dapat magkatapat yan sila. Subukan natin ikabit natin. Yan, maaari nyo makabit ng ganyan. Yan, vibration yan, magba-vibrate. Wala sa balance. So yun ang lagi nyo tatandaan pag nagkakabit kayo ng propeller, kahit anong propeller. Yan, propeller dun sa may ano natin, main drive natin. Laging ganyan yan. Magkatapat to. Yan, dumating na yung ano natin, cross joint. Yan, bubuhin na natin yung propeller shaft. Original from Taiwan. Dati pagka pyesa Japan, no. Dati hindi bibili pag hindi Japan. Bakit? Ngayon China, Local na. Bali ito dalawa. Pag nagkabit kayo dapat align din tong ano niya, yung grease fitting niya. Ayan. Mamaya ipapakita ko sa inyo kung kailangan magkatapat kasi siya kung saan ang location niya. Ayan. Ayan, kung ganyan yan sa kabila, ganyan naman. Ayan. Para pag naggrasa tayo, grasa dito, nakatapat siya agad, hindi yung pupunta pa tayo, maghahanap pa tayo ng loose fitting sa kabila. Dapat magka-align din yan siya. Step. Saan ba yung circle? Ayan o, dapat naka-align yan. Pag sa kabila, iikot pa natin para lang magrasahan yung ano, grease nipple. May kausap kasi siya sa telepono. So yan, na-align na siya. Pansin niyo yan, ito papunta doon sa kabila. Yan, align. Ganyan dapat pag nagkabit kayo ng ano, walang isang ano yan. Yan. Tapos yung grease fitting, kung dito sa side, dito lang. Huwag nyo ilabag. Kung dito siya, ayun, sa taas dito rin. Para isang ikutan lang siya. Hindi na kayo mag-iikot pa. Yung iba dito na ilalagay eh. So pagka grasa nila doon, iikutin na naman para magrasa dito. So yan, okay lang naman yan kahit na hindi sila basta ditong side lang. Yan. Pero mas maano kung dito nyo nilagay yun. Pero okay lang yan basta ditong side lang. Kung sakali nakatutok ng ganyan, pwedeng grasahan. Yan. Okay, sige, kakabit na namin to. Tapos testing na natin. Kakabit na ng ating pinakamabigat na mekaniko ng Bantayan Island. Yeah. Yun, bali yun ang naging problema niya lang, yung propeller shaft. Simulat sa pool, hindi pa yata na gagarsahan. Galing sa factory. Galing sa manufacturer yun, ngayon lang magagarsahan siya. So ipapainal natin ang grasa mamaya. Yan. So yun, sige, testingin natin kung okay na yung PTO natin, kung gagana na siya. So build up muna natin ang hangin. Nirelease ko kasi yung hangin nito eh. So hintayin lang muna natin maka-build up. Mabilis naman siya mag-build up. So ibig sabihin yung compressor natin maganda yung ano niya, gana niya.
Pagka mga ganyan, hayaan nyo na lang munang mag-build up. Pagka ganitong mga airbag system, hayaan nyo na lang mag-build up. Huwag nyo nang i-accelerate para hindi nahihirap, hindi gastado yung compressor natin. Hayaan nyo lang siyang mag-build up. Ayan, nagbi-build up naman. Yung iba, nagmamadali, ina-accelerate. So, diskarte na nila yon. Pero mas maganda, hayaan nyo lang siyang mag-build up. Ngayon, kung matagal talaga mag-build up yung hangin ng mga ganitong unit, ibig sabihin, may problema na yung compressor mo. May tama na siya. So, ayan, umakyat na siya agad. Titingnan natin kung gagana na yung compressor, tingnan natin kung gagana na yung PTO pump. Yan. Kasi yung PTO pump natin, eto, yan, yung controls dyan, may kinalaman yun sa hangin. So, yung magbibigay ng signal doon sa PTO switch natin, yung hangin. Pag ino natin doon, pag ino natin to, yun pag ino natin to, magsusupply ng hangin, nagtitrigger ng hangin doon sa PTO switch. Yun, saka kakagat yung PTO, saka papas yung bulb, mag-on yung bulb, gagana yung PTO. So sige, try natin i-on, tingnan natin gagana yung PTO. Yan, so tumaas yung RPM. So ibig sabihin, okay, gumana. Tingnan natin kung tataas yung mga silindro niya. Yan, dati kasi 'di ba ayaw? Dati ayaw dito eh. So tingnan natin kung ano siya. Taas natin tong cabin. Ayaw pa rin So yan, pag umilaw yung pula, nakapuli daw na yung stabilizer natin. Pag hindi yan umilaw, hindi natin mapapagana yung ibang controls. Yan, saka natin to mapapaangat yung cabin. Yan, mapapaangat natin yung cabin, paangat baba. Yan, tapos ibababa naman natin yan. Iilaw yan pag nakapuli down na. Yan. Tapos pag nakapuli up yung stabilizer, iilaw din to. Yan. Okay. So yan, gumagana na yung PTO. Ito na, may ilaw na siya. Ito yung signal niya. Pag ito hindi to may ilaw, hindi gumagana yung PTO. Yan. So yung hangin natin Gs 6 8 10 12. Yan. Okay na, na-release na natin yung. So yun, i-double check na lang natin yung trabaho natin. Titingnan ko kung anong status ng propeller. Okay naman siya. So okay na yung propeller natin. I-on ko yung PTO I-on ko yung PTO. So yan, gumagana ng PTO natin yung propeller. Yan. So itong unit na to, ginagamit ko sa mga pasyente, mga pasahero natin pasyente dito sinasakay. Yan. Hintayin na lang natin yung driver. Hintayin na natin yung driver, ipapacheck natin sa operator kung okay na sa kanya, then i-release na natin yung unit. Okay. Ayan, ready na siya. So yung safety natin naka-secure na, stabilizer. So good to go na to. So yun guys, bali natapos na yung trabaho natin ngayon. Ganun lang ang diskarte pagka may mga trouble tayo. So visual check lang muna pagka mag-attempt tayo ng mga troubles. Visual check, tapos i-entertain natin yung driver. Yan, kadalasan talagang nasa basic lang ang pinanggagalingan ng problema.
So yung wag muna tayong tatalon kung saan saan. So biro mo, nakita natin na naputol lang pala yung propeller niya. Bali nangyari nito, so ano to, natenga doon mismo sa eroplano, nakasalpak siya sa eroplano, yung biglang bumigay yung propeller. So ang ginawa noon, para lang hindi pwedeng gumawa ng unit pag ito nasa loob ka ng rampa, nasa loob ka ng airport. So ang gagawin doon, emergency, ibababa yung lahat ng cabin, ibababa yung itataas yung stabilizer, i-release yung parking brake, tapos itotow yung unit papunta sa garahe. Yan, ganun ang nangyari. So yung pala yung propeller na putol. So bakit ba naputol yung propeller, ba't ba naputol yung propeller? Nasira yung cross joint dahil sa lack of greasing. So yun, 'di ba, pinaka basic lang din yung paggagrasa. Pag hindi mo talaga nagawa yon, napaka basic lang yun ng PMS. Pag hindi mo nagawa yun, ang laking aberya yung mangyayari, di ba? So yun yung mga dapat nating iisipin. So yung sa mga maliliit na bagay, doon nag-uumpisa yung mga malalaking sira. Kaya tayo mayroong mga preventive maintenance para maiwasan natin yung malakihang pagkasira. So maagapan natin yung malakihang pagkasira, malakihang gastos, di ba? Kaya hindi dapat natin pinagsasawalang bahala yung maintenance. So sige guys, hanggang dito na lang siguro sa ngayon. So sana may natutunan kayo sa video yung ginawa natin ngayon. Very basic lang siya, very simple lang siya, pero alam ko malaking may tutulong nito sa inyo. At kung sa tingin nyo natuto kayo, interesting yung mga video yung ginagawa natin, don't forget to hit the notification bell and subscribe button para naman marami pa tayong video yung pagsasamahan. So kita-kits tayo sa susunod na video. Keep safe, bye bye.